Isang magandang umaga sa baybayin ng kwento, ako'y bumabati sa inyong lahat. Maghahandog ako ng kwentong pinamagatan naming pagwawaldas ng pagkain. Sa isang malawak na kagubatan, may dalawang magkaibigang kuneho at pusa na palaging magkasama. Sila ay magkasundo sa kahit anong gawain at palaging nagtutulungan. Matalino at masipag din sa pag-aaral ang dalawa. Kung akalain, sila ay perpekto na sana. Ngunit may kapintasan sila pagdating sa pagkain. Inaaksayahan nila ito at kung minsan ipinagdadamot pa sa nangangailangan. Isang araw, Sabado ng hapon, naisipan nilang maglaro sa malawak na kagubatan. Dala-dala nila ang isang supot ng malaking tinapay na gawa ng nanay ni Kuneho. Habulin mo ako! Sigaw ni Pusa habang palundag-lundag sa damuhan. Nariyan na, sagot naman ni Kuneho na lalong binilisan ang pagtalon. Napahinto ang dalawa nang makita nila ang ibon na may bitbit na tinapay sa kanyang pakpak. Uy, ibon! Gusto mo bang sumali sa habulan? Tanong ni Pusa. Meow, meow! Ay nako, wala akong oras sa ganyan sapagkat papalapit na ang araw na tatama ang bagyo sa ating lugar at kailangan kong mag-ipon ng pagkain. Malumanay na sagot ng ibon. Ang init-init ng panahon, malabong ulan dito sa atin. Sagot ni Pusa. Hay nako ibon, dun ka na nga. Paniguradong takot ka lang mapagalitan ng nanay mo, kaya nag-aasta kang masipag ngayon. Lumipad na si ibon na may lungkot sa puso. Hindi dahil nasaktan sa sinabi ng dalawa, kundi ang pag-aalala na baka wala na silang oras sa pag-imbak ng pagkain. Tuloy na naglaro ang dalawa. Baka nga totoo ang sinabi ni ibon, hindi ko na mainasahan bagyo sa atin. Sambit ni Pusa na may halong pag-aalala. Ano naman? Hayaan mo na, maglaro na tayo. Maglaro na lang tayo ng tapunan ng bato. Mas masaya yun. Sambit ni Kuneho na walang halong takot sa posibleng mangyari. Oh? Di ba masakit yun? Ang tinapay na lang ang gamitin natin para malambot at hindi tayo masugatan. Sabi ni Pusa habang hinahati ng pantay ang malaking tinapay sa dalawa para gamitin sa paglalaro. Masayang naglaro ang dalawa hanggang maubos ang malaking tinapay at umuwi na sila. Dating na ang araw, isang malupit, nagraragasa na bagyo at malakas na hangin ang tumama sa lugar nila. Labis ang takot ng bawat isa, ngunit kampante sila na may naimbak silang pagkain, maliban kay Kuneho at Pusa. Wala na tayong magagawa. Panigurado ay mamamatay na tayo sa gutom. Hinagpis ng dalawa na halos mawala na ng pag-asa at punong-puno ng pagsisisi ang mga mata. Nang may biglang kumatok sa pintuan. Ibon! Sigaw nila na makita ang basang-basa na ibon na may dalang pagkain na sapat para sa 20 pamilya. Kainan na! Sigaw ni ibon na may ngiti sa kabila ng lamig na kanyang nararamdaman. Labis ang tuwa ng dalawa, gayon din ang pamilya nila, at sabay-sabay silang kumain at nagkwentuhan ng may galak sa puso. Naway bigyan niyo ng importansya ang pagkain at huwag itong paglaruan. Hindi palaging meron kang sapat na makakain sa panahon ng kalamidad. Noon, natutunan na ng dalawang magkaibigan kung paano magtipid at magbahagi ng pagkain sa kapwa nila. At dyan nagtatapos ang aming kwento. Naway kapulutan natin ito ng aral at gawing inspirasyon sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Maraming salamat!